Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Si Saituan po ito. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon guys ay araw ng linggo at nandito tayo sa kusina ngayon. Makikipagkwentuhan ulit ako sa inyo pero bago ako makipagkwentuhan sa inyo, ipapaliwanag ko muna kung bakit nakaganito ako. Alam nyo kasi guys, naghihiwa ako ng sibuyas. So kapag naghihiwa ako ng sibuyas, gagamit ako ng face shield, yon, para protection sa mata ko kasi may mga sibuyas na medyo matapang. Kaya kung mayroon kayo guys ng ganitong face shield, wag nyong itapon. Magagamit nyo yan kapag kayo ay nagluluto. Lalong-lalo na kung ayaw nyong nagpiprito kayo at ayaw nyong matalsikan ang inyong mata or ang inyong mukha ng mantika. So gamitin nyo yan guys. So ito, sibuyas, matapang yung sibuyas, kaya ito ginamit ko yung face shield. Medyo marami-rami kasi yung aking ihiwain. But anyway guys, ito na yung ating kwentuhan at tungkol na naman ito kay Ansing at Daddy Frankie dahil napanood ko yung pinost ni Mami Rochelle sa Facebook. So ito guys, ipapakita ko sa inyo, mayroon akong maiksing clip ng pag-uusap ni Daddy Frankie at ni Nanay Ansing. So panoorin po ulit natin kasi alam nyo guys, ang tingin ko dito si Daddy Frankie talaga ang nag-open mismo ng oportunidad para mag-request si Nanay Ansing kung anong gusto niya na gawin sa bahay ni Kuya Oliver. Kaya ito, si Dad Frankie kasi kung bakit nagtanong pa kasi kay Nanay Ansing, pero panoorin ulit natin guys yung pag-uusap nila. Pasensya na kayo, ako ay naka-voice over ngayon dahil maraming ingay kanina na mga bata. So nag-voice over na lang ulit ako, dinilit ko yung original at grabe ang ingay, hindi nyo maintindihan. So guys, ito panoorin. Ayos na po. Siyempre, bago kami magsimula bilang kapatid, dahil ikaw ang nakakaunawa, ipapaubaya namin. Baka may request ka o may gusto kang gawin sa bahay. Habang hindi pa nasimulan, hindi. Huwag kang mahiya, Ansing, sabihin mo. Ang request ko lang po sana, Daddy Frankie, huwag niyong masyadong idikit dyan kasi nahihiya din ako sa kapatid ko, kay Kuya JJ. Magsisimula, May masabi. isabihin mo kay Puriman, iurong daw natin kunti dito. Sige, boss. Oh, so madadama ito. So, saan mo gusto talaga? Dito, Daddy Frankie. Para Parang gusto mo kadikit sa bahay mo. Moments later. Anyway guys, ito na ang ating kwentuhan. Napanood ko yung video doon kay Mami Rochelle, yung tungkol nga dito kay Nanay Ansing at sa usapan ni Nanay Ansing at ni Daddy Frankie. So ayan guys, maliwanag na doon pa lang ay talagang pinagpipilitan na ni Nanay Ansing yung kanyang kagustuhan. At nakita ko rin yung lupa na gustong patayuan ni Nanay Ansing ng bahay ni Kuya Oliver, ay sa kanya pala talaga yun. Kasi may bakod eh. May bakod yung sa kanya, may mga tanim-tanim at may bakod na maliliit. Ayan guys, at doon nga yung sa kanya. Kaya pala galit na galit din si Kuya JJ dahil nga doon talaga inilapit ni Nanay Ansing sa kanyang bahay. Nakita ko kasi doon sa video ni Mami Rochelle, doon ko nakita na talagang yung pag-usap ni Daddy Frankie at ni Nanay Ansing ay gusto rin talaga ni Nanay Ansing na doon malapit. Kaya lang talaga yung pagkakamali doon kay Daddy Frankie. Kasi siya yung magpapatayo, hindi si Nanay Ansing. At saka may usapan, ang usapan ay usapan. So talagang mali talaga yung ginawa ni Daddy Frankie doon. Kaya para sa akin ay sana nga masolusyonan yung tungkol doon sa pagpabahay na yon dahil sa bato kasi. Mabuti sana kung kahoy pwedeng pwedeng bungkalin, kaso talagang bato na at ayun nga, mataas na yung dingding ng ginagawa ni Daddy Frankie bahay kay Kuya Oliver. At mahirap ng wala naman magagawa si Daddy Frankie kapag hindi pumayag si Kuya JJ kasi
wala. Talagang pinagdidiinan din ni Kuya JJ yung yung bang usapan ay usapan. Tama naman yun talaga. Kaya si Daddy Frankie talaga dito ang dapat sisihin. Hindi porket kumikita siya kay Nanay Ansing sa mga views dahil mataas ang views ni Nanay Ansing. Yun ang kinukunan ng content ni Daddy Frankie. So, kahit ganun pa man talagang hindi pa pwede yung ganun. At ayun nga, kawawa naman si Oliver, si Oliver wala pang, kumbaga okay lang yun ng okay, o sige okay lang ng okay yung si Kuya Oliver. So dapat talaga dito ay si Daddy Frankie, kasi siya yung may hawak ng budget, so siya yung dapat na makiramdam. Oo. At saka yung usapan ay usapan. Hindi talaga pa pwede yung kagustuhan lang ni Nanay Ansing yung kanyang papakinggan. Hindi pwede yun dahil sa magkakagulo talaga. Hindi talaga sasang-ayon doon. Katulad nga dito sa sinabi ni Daddy Frankie kay Nanay Ansing, para siyang jukebox ba? Si Daddy Frankie mismo nagsabi dito sa video na to, sabi ni Daddy Frankie, ikaw Nanay Ansing, para kang jukebox. Kapag hinulugan ka, saka ka gagalaw. Parang ganun. Pero totoo yun. Oo. Pero totoo yun. Doon pa lang, nakikita na ni Daddy Frankie kung anong klaseng tao si Nanay Ansing. Bakit niya pa sinusunod yung kagustuhan niya? Oo. Tingnan mo nga, masakit man sabihin, pero ibang klase talaga si Nanay Ansing. Ang dami kong, ibang klase talaga siya, parang hindi siya marunong mahiya, guys. Oo, parang hindi marunong mahiya si Nanay Ansing. Wala siyang delikadesa ba? Oo. Kung anong sabihin sa kanya ng tao, wala siyang pakialam sa ganon. Kaya kay Daddy Frankie talaga yung pagpapasya. Dapat nakipagmatigasan si Daddy Frankie. Hindi pwede Nanay Ansing, dahil yung usapan natin tatlo ay dito ipapatayo yung bahay ni Oliver. Kaya nga pilit na tinanggal yung kawayan doon. So yung pagpapatanggal pa lang ng kawayan, napakahirap na nun. Oo. Naawa nga ako doon sa kalabaw na pilit pinapaano sa kanya yung kawayan. Oo. Naawa ako sa kalabaw. Oo. Doon pa lang talagang makikita mo na dapat talaga doon itinayo, dahil doon talaga ang usapan. Minsan talaga ito ewan ko ba, para siyang namamagic. Alam mo guys, napapansin ko minsan kay Daddy Frankie, para siyang namamagic ni Nanay Ansing. Oo. Nabubula ni Ansing si Daddy Frankie. Para siyang namamagic. Oo. Para siyang nagiging sunod-sunuran kay Nanay Ansing. Minsan nagsasalita si Daddy Frankie ng ganun-ganun, pero pag nagiging sunod-sunuran siya kay Nanay Ansing. Oo. Parang namamagic, parang may si Nanay Ansing Pero dapat si Kuya JJ talaga ang sundin doon, kasi kumbaga unang-una siya yung nakakatanda. Tapos alam ni Kuya JJ kung sino si Nanay Ansing. O di ba? Kaya dapat si Daddy Frankie, kung anong usapan talaga doon, yun talaga ang sundin niya. Oo. Napanood ko kasi guys kanina doon kay Mami Rochelle yung video kung paano nag-usap si Nanay Ansing at si Daddy Frankie. Sinabi ni Nanay Ansing na dito na lang yung ganyan-ganyan. Pero sinabi rin naman ni Daddy Frankie na pero nag-usap tayo na tatlo, ganyan-ganyan. Kaya lang parang namamagic. Para bang napapasunod ni Nanay Ansing si Daddy Frankie. Oo, kasi sinabi naman ni Daddy Frankie na pero yung usapan natin nila Kuya JJ dito itatayo, ganyan-ganyan. Pero nagsimula na magsalita si Ansing. Parang namamagic.
parang nagiging sunod-sunuran na si Daddy Frankie. Parang namamagic eh. Oo. Mabuka kasi si Nanay Ansing. Si Kuya JJ naman hindi siya mabilis magsalita. Maano siya, mabagal. Parang ako rin minsan, kapag ako nagsasalita na ng mabilis, nabubulol-bulol na ako, guys. Oo, katulad minsan, di ba? Kung nahahalata nyo, nabubulol-bulol na ako kapag sinusubukan kong magsalita ng mabilis. Si Kuya JJ, ganun din. Ano siya magsalita, parang exclamation ba? Exclamation style ang kanyang pagsasalita. So, ayun guys, yun lang ang napanood ko. Kasi pinag-iisip-isip ko, ang laki na nang nagamit doon. Paano kung gigibain yun? Kasi hindi rin yun papayag si Kuya JJ na wag gibain yung bahay na ipinatayo. Kasi nga mapapakinabangan ni Ansing. Ang concern lang siguro ni Kuya JJ doon, wag mapakinabangan ni Ansing. Kasi kilala niya nga si Ansing. Ngayon pala guys, nakikita na natin yung kanyang ginagawa. Kaya si Daddy Frankie para siyang namamagic ni Nanay Ansing. Napapasunod siya, nagiging sunod-sunuran na lang siya guys. Oo. So, yun lang guys, napanood ko lang kasi kay Mami Rochelle yung video kung paano nag-usap si Daddy Frankie at saka si Nanay Ansing. Para siyang na-magic ni Nanay Ansing. Nasabi ko, para naman na-magic itong si Daddy Frankie ni Nanay Ansing. Yun naman pala nag-usap na silang tatlo. Tapos, sinunod pa rin ni Daddy Frankie si Nanay Ansing. So, kay Daddy Frankie talaga ang pagkakamali. So anyway guys, hanggang dito lang muna ang aking kwento. Na-share ko lang sa inyo ito at ganun, nasa camera na lang din ako. Isinama ko na yung aking reaction video kay Mami Rizal. So guys, ayan, nag-iwa ako ng sibuyas, marami kaya ito ginamit ko. So guys, hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko kayong i-subscribe ang channel ko at pakipindit nyo po ang notification bell at piliin nyo ang all para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. So guys, maraming salamat. See you on my next video. Bye-bye.